Magsipo tayo sandali. No? Muli mga kabatid, magandang umaga po sa inyong lahat. No? Madalas kapag may kumakausap po sa akin bilang pari, ang laging request ay, Father, ipanalangin niyo po kami. Minsan binibiro ko yung kumakausap sa akin at sinasabi ko, bakit hindi ba kayo marunong manalangin? Ang usually na sagot ay, Father, kasi pari ka, malakas ka sa Panginoon. Kasi pari ka, malakas ka sa Panginoon. Ang tanong ay, lahat ba ng panalangin naming mga pari ay ibinibigay ng Panginoon? Sa ating ebanghelyo mga kapatid, merong isang pari, saserdote, na ang pangalan Zacarias. Ang sabi ng ating ebanghelyo, siya ay mula sa pangkat ni Abias. Hindi lang yaan. Yung kanyang asawa ay mula sa lipi ni Aaron. Ibig sabihin, yung dalawang taong binanggit sa ating ebanghelyo, si Zacarias at si Elizabeth, ay mula sa mabuting angkan, mula sa mabuting lipi, mula sa banal na lipi. Ano ang sabi ng ating ebanghelyo ngayon? Wala silang anak, sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Wala silang anak. Tandaan po natin sa Biblia, yung anak ay simbolo ng biyaya ng Panginoon. Kaya nga sa lupain, si Abraham ay pinangakuan ng maraming anak, maraming lipi, katulad ng dami ng mga bituin sa langit. Kasi yung anak ay simbolo ng biyaya. Pero sa ating ebanghelyo, walang anak ang mag-asawang ito, kaya ating maiisip, ano ba ang tingin ng mga tao sa kanila? Marahil sila'y usap-usapan sa kanilang paligid, sa kanilang kapitbahayan. Meron ba silang ginawa na hindi tama? Bakit sila pinagagalitan o binibigyan ng kaparusahan ng Panginoong Diyos? Pero isang bagay ang maganda po sinabi sa ating ebanghelyo sa ngayon. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntunin mula sa Panginoon. Sila ay kapwa kalugod-lugod sa Diyos. Agad-agad parang binubura ni San Lucas yung pag-iisip ng mga tao na sapagkat sila ay walang anak, sila ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Pero ito rin yung sinabi diyan, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntunin mula sa Panginoon. Pero ilagay natin yung ating mga sarili sa katayuan ni Elizabeth at saka ni Zacarias. Ano yung ating mararamdaman? Tayo ba ay magtatampo sa Diyos? Tayo ba ay lalayo sa Diyos? Tayo ba ay magpapakasama sapagkat hindi naging maganda yung ating buhay at hindi tayo binigyan ng biyaya ng Panginoon? Yan ang unang paanyaya po ng ating ebanghelyo sa ngayon. Remain in God. Manatili tayo sa Panginoon. Sapagkat ang mag-asawang ito, kahit walang biyaya, kahit wala pang biyaya, hindi sila naging masama. Hindi sila lumayo sa Panginoon. Hindi sila nagtampo sa Diyos. Hindi nila tinanong ang kabutihan ng Panginoon. Kasi may mga pakakataon, kapag tayo ay merong hinihingi sa Panginoon at hindi ito ibinigay, tayo ay nagtatampo at lumalayo agad sa Kanya. Pero yan ang unang hamon ng ating ebanghelyo. Remain in God. Tayo ay manatili sa Panginoon at kapag tayo ay nananatili sa Panginoon, tayo din ay manatiling mabuti at sumusunod sa mga alituntunin ng Panginoon. Naalala ko, mayroon po ako isang kaibigan, siya ay hiwalay na sa kanyang asawa at nakwento niya sa akin, yung kanyang anak, isang araw ay natagpuan na lamang patay sa kanilang tahanan. In short, she is living on her own. Pero ang sabi niya sa akin, alam mo Father, ginugugol ko po yung aking panahon para magturo sa mga bata na walang religion sa kanilang mga schools. No? Siya ay isang volunteer dito sa may sanctuaryo sa Forbes. Ang sabi niya sa akin, Father,
hindi kailanman ako nagtampo sa Diyos kung bakit ganito ang nangyari sa aking buhay. Aaminin ko, namin talaga yung aking anak. Kasi close kami nung aking anak. Pero ang sabi niya sa akin, ako nananatili sa Panginoon at ako'y nananatiling gumagawa ng mabuti. Si ramdam ko, kinuha man ng Panginoon yung aking anak, pero marami naman siyang ibinibigay na biyaya sa akin. Pero yan po yung unang ating tignan. Para kay Zacarias at kay Elizabeth, walang dahilan para magtampo sa Diyos. Walang dahilan para magalit sa Diyos. Walang dahilan para lumayo sa Diyos. Wala man silang anak, pero batid nila na maraming biyaya ang Panginoon sa kanilang buhay. Yan po yung unang ating tignan. Kasi isa lamang yung hindi ibinibigay ng Panginoon sa atin o hindi pa ibinibigay ng Panginoon sa atin, pero nakakalimutan na natin yung napakaraming biyaya na ipinakakalob ng Panginoon sa atin araw-araw. First R, remain in God. Manatili tayo sa Panginoon. Huwag tayong lalayo sa Diyos, huwag tayong susuway sa Diyos, huwag tayong magtatampo sa Panginoon. Pangalawa, sa ating ebanghelyo, ang sabi dito, nung araw na yun, yung pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan sa templo. Kasi po, sa Biblia, maraming mga saserdote o mga pari. Kasi yan ay mula sa iba't ibang mga angkan. Parang sinasabi na merong angkan ng karpintero, merong angkan ng mangingisda, meron ding angkan ng mga saserdote. Kasi napakaabala ng templo ng Jerusalem. Kaya araw-araw merong mga taong nagpupunta doon para maghandog ng susunuging alay sa Panginoon. Kaya libo-libo daw yung mga pari nung panahong yun. At isang araw, yung angkan daw o yung grupo ng pari ni Zacarias ang nakatoka para mag-alay ng insenso sa loob mismo ng templo. Pero anong sinasabi ng ating ebanghelyo sa ngayon? Nang sila'y magsapuan, ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Merong bunutan. No? Kasi sobrang dami ng mga pari, they take turns in offering incense sa temple. Pero isipin natin, napakaswerte naman ni Zacarias. Ang pangalan niya ay nabunot. Pero mga kabatid, sa ating pananampalataya, wala namang swerte. Parang sinasabi ng ating ebanghelyo, talagang siya ay itinakda ng Panginoon nung araw na iyon na mahirang para mag-alay ng kamanyang sa tahanan ng Diyos. At ang Panginoon mismo ang gumawa ng paraan para si Zacarias ay kanyang makausap sa loob ng templo. At yun nga ang nangyari. Dumating ang anghel ng Panginoon si Gabriel at nakipag-usap kay Zacarias. Pero ang sabi ng ating ebanghelyo sa ngayon, nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot. Makita niya ang anghel. Pero kahit sino naman, no, kapag ikaw ay nagdarasal o nag-aalay, biglang merong dumating na anghel sa iyong harapan, matatakot ka rin. Bakit? Kasi ito ay isang bagay na hindi mo inaasahan. Pero ang sinabi ng anghel kay Zacarias, huwag kang matakot, Zacarias, dininig ng Panginoon ang panalangin mo. Magandang paalaala yun. Sapagkat baka sa sobrang tagal na wala na silang anak, baka naisip ni Zacarias na ano man yung aking gawin, parang hindi ako pinapakinggan ng Panginoon. Minsan yun ang ating pakiramdam. Talaga bang nakikinig ang Diyos? Talaga bang mayroong saysay yung aking pag-aalay sa Panginoon? O baka ang lahat ng ito ay nababali, wala lamang. Parang sayang lamang yung aming effort, yung aming pagod. Pero sa ating ebanghelyo, agad-agad, ang sinabi ng anghel kay Zacarias ay ito, kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Mga kapatid, ang ipinapanalangin lamang nila ay magkaroon ng anak. Pero sa ating ebanghelyo, hindi lang basta anak ang ibibigay ng Panginoon kay Zacarias. Kung hindi ang sabi sa ating ebanghelyo sa ngayon, Juan ang ipangangalan mo sa kanya, ikaw ay matutuwa at magiging maligaya
at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang. Ito po yung pangalawang ating tignan. Hindi maunawaan ni Zacarias yung laki ng biyaya na ibinibigay sa kanya ng Panginoon nung oras na iyon. Kaya nga ano ang sabi sa ating ebanghelyo sa ngayon? Si Zacarias, ang sabi niya, paano ko po matitiyak nang mangyayari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa. Hindi siya makapaniwala. Yun ang kanyang ipinapanalangin, pero nung ibinibigay na ng Panginoon ang kanyang ipinapanalangin, siya mismo hindi makapaniwala. Pero ano ang sabi sa kanya ng anghel? Dahil dito'y mapipipi ka at hindi ka makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito. Yan po yung pangalawang ating tignan. To rest in God. No? Tayo ay magpahinga sa piling ng Panginoon. Kasi may mga pagkakataon, tayo ay aligaga. Aligaga dahil hindi natin alam paano mangyayari ang isang bagay na ito. Aligaga, bakit? Kasi hindi natin maisip paano magaganap ang isang pangako ng Panginoon samantalang limitado yung ating sitwasyon sa buhay. Sabi nga ni Zacarias, kami ay matanda na at baog yung aking asawa. Pero ito po yung punto ng ating ebanghelyo sa ngayon. Ang lahat ng magaganap ay hindi dahil sa gawa ni Zacarias, hindi dahil sa gawa ni Elizabeth. Ang lahat ng iyan ay magaganap dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. Parang sinasabi ni Gabriel kay Zacarias, umupo ka lamang, manahimik ka lamang, magmasid ka lamang, kasi ipapakita ng Panginoon sa iyo ang kanyang kayang gawin, ang kanyang kapangyarihan. Yan ang pangalawang R, rest in God. May mga pakakataon, baka akala natin, we are the ones in control. Pero sa ating ebanghelyo sa ngayon, ang imbitasyon, ang paanyaya sa atin, buksan ang ating mata. Na tayong magsalita pa. Ang ating laging titignan, pagmasdan, paano gumagalaw ang Panginoon sa ating buhay sa mga pakakataon na ito ay hindi nating lubos maisip. Alam po nyo, bago po ako na-assign dito, alam naman ng marami sa atin, ako po ay nasa seminaryo. At may mga linggo na ako po ay nagmimisa sa parokya ng Vianey, sa Sembo at saka sa area po ng Macda, dito po sa may jeepney terminal. Naibahagi ko na po sa inyo ito. Hindi ko makakalimutan, isang araw ng linggo, ako po yung inassign nilang magmisa sa area ng Macda. At pagkatapos ng misa, 10 o'clock yata yun o 10:30, araw ng Pasko. Ang sabi sa akin ng isang MBG father, pwede bang dumalaw ka sa bahay ng kapitbahay namin? Kasi siya po hindi na nakalalabas ng bahay, Pasko naman para ma-bless niyo po siya. Sabi ko, sige, wala man akong gagawin sa seminaryo, hindi akong sumama sa iyo. No? So sumama po ako sa kanya, kasi kapitbahay lang daw niya yung pupuntahan namin. Alam po na makipot yung mga kalsada doon, no? At napakatataas ng mga bahay. Hindi ko makalimutan yung pinuntahan namin ay nasa second floor. Medyo mas po at matarik, no, yung hagdanan. Pero pagdating ko sa taas, napansin ko yung kwarto na tinitira nung dadalawin ko ay talagang napakaliit. No? Sabi ko nga siguro isang bahagi lamang ng ating sanctuary. Nakita ko meron siyang papag yung kanyang higaan, meron siyang upuan doon, meron siyang isang maliit na lamesa, at sa mesang yun meron isang kandila, tapos sa dingding niya ay merong ginupit na larawan ng Divine Mercy mula sa isang kalendaryo. Walang kisame yung kanilang bubong, kaya napakainit, mga 11:30 ng umaga. At tinabihan ko yung matanda, ang sabi, nanay, magdarasal po tayo. Pagkatapos naming magdasal, ang sabi ko doon sa MBG, bakit hindi nakatingin sa akin si nanay? Ang sabi niya, ay father, bulag na po siya, hindi na po siya nakakakita. Ang sabi ko, kaya pala hindi siya nakatingin. At tumayo naman ako, tinignan ko, kasi sa lamesa niya, merong styro. No? At nung binuksan ko yung styro, nakita ko, merong kanin at saka merong ulam. Hindi ako sigurado kung menudo o mechado yung ulam. Basta merong sabaw. Ang sabi ko doon sa nag-imbita sa akin, saan galing yung pagkain? Ang sabi niya, ay father, nag-ambag-ambag po kami, makakapit bahay. Kasi ang request niya po ngayong Pasko, sana merong sarsa yung kanyang pagkain. Totoo, awang-awa ako nung narinig ko ito. No? Ang sabi ko sa sakristan, kanina sa chapel, may nag-alay ng prutas. No? Kung
yung prutas, panik mo dito. No? Nung ibinigay sa akin yung prutas, sabi ko, nanay, kasi po ngayon sa iyo yung prutas na ito. Meron kang mansanas, meron kang orange, meron kang ubas. Alam nyo, yung matanda, siguro naramdaman niya na ako'y nababagabag sa kanyang sitwasyon. Ang sabi niya sa akin, Father, huwag kang mag-alala, mabuti naman ang Diyos sa akin. Mabuti naman ang Diyos sa akin. Doon yung pagbaba ko ng kanyang bahay, ako'y nakapag-isip, no? At aaminin ko ako'y naluha. Sabi ko, paano masasabi ng isang tao na mabuti ang Diyos at siya hindi nababagabag sa ganoong sitwasyon ng kanyang buhay? After ilang linggo, ang sabi sa akin ng sekretarya ng parokya, Father, yung dinalaw mo, maalaala niyo po? Sabi ko, yes. Sabi niya, Father, namatay na po siya nung isang araw. Ang sabi ko, namatay siya, pero panatag yung kanyang kalooban dahil niyang mabuti ang Panginoon. Yan ang pangalawang paalaala sa atin. Remain in God, but also rest in God. Kasi baka we remain in God, but we are restless. Hindi tayo mapakali. Parang iniisip natin, kailangan ako ang bunaw. Kailangan meron akong gagawin. Pero sa ating ebanghelyo, pinatahimik sa Sakiyas para makita niya na ang lahat ng magaganap ay hindi dahil sa kanya, kung hindi dahil sa Panginoon. Pero pangatlo, mga kabatid, sa ating ebanghelyo, ang sabi dito, nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, umuwi na siya, hindi nga tagal at naglihi sa Elizabeth. At hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ayoy, nilingap ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Ito yung pangatlong R, rejoice in God. Yung tayo ay magalak sa Panginoon. Sapagkat sa bawat araw, ginugulat tayo ng Diyos kung ano ang kanyang kakayahan, kung ano ang kanyang kayang ayusin at baguhin sa ating buhay. Matagal nag-intay ang mag-asawang ito, pero hindi nawala sa kanila ang kabutihan. Matagal silang nag-intay, pero hindi nawala sa kanila ang kagalakan. Kaya nung dumating ang kanilang ipinapanalangin, talagang sobra yung kanilang galak at pasasalamat sa Panginoon. Alam po nyo, many months ago, ako ay nagbinyag. No? Meron isa akong kaibigan, sila kinasal ko many years ago. Ako ay inimbitahan nila, ang sabi nila sa akin, Father, pwede po ba na kayo ang magbinyag sa aming anak? No? Ako'y umuo naman, kasi wala naman akong schedule nung araw na yun. Pero nung dumating ako doon, ang sabi ko, ano pangalan ng bata? Ang sabi niya, Father, ang pangalan niya po ay 3D. No? Sabi ko, bakit 3D? Sabi, Father, kasi po, siya po ay the third, no? Sa pamilya po ng aking asawa. Yung aking pong asawa, siya po yung the second, siya po yung the third. Pero kaya rin po 3D ang pangalan ng aking anak, kasi po 3 taon kaming nag-intay bago kami binigyan ng biyaya ng Panginoon. Kung magandang ating tignan po yan, kapag dumating ba yung biyaya ng Panginoon sa atin, ano yung ating mararamdaman? Tayo ba mismo ay magagalak? Maganda yung sinabi ng anghel kay Zacarias. Ang sabi niya ay, panunumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Ang lahat ng ito ay biyaya, hindi lamang para kay Zacarias at kay Elizabeth, kung hindi para sa ating lahat, biyaya ang pagsilang ni Juan Bautista. Pero sana tayo din mismo, hindi nawawala yung galak sa ating mga kalooban. Sabagat alam natin na ang lahat ng ito ay galing sa Diyos. Ang lahat ng ito ay patunay na nakikinig ang Panginoon. At ang lahat ng ito ay buhat sa kabutihang loob ng ating manunubos. 3 R, ang paalaala ng ating ebanghelyo ngayong ika-4 na araw ng ating simbang gabi. First R is to remain in God. Huwag tayong lalayo sa Diyos. Wala mang biyaya, wala pa man ang biyaya. Pangalawang R, rest in God. Sana imulat natin yung ating mga mata kung paano gumagalaw ang Panginoon sa mga bagay na ating hindi inaasahan sa ating buhay. At pangatlong R, rejoice in God. Sana wag nating kalilimutan sino ang nagbigay ng lahat ng biyaya.
para araw-araw tayo ay nagagalak sa Diyos.